Rizalista. Guys, Sa PA100, ini-explain ko to revitalization movement sila. Anthropological yan, sa history, meron tinatawag na monolithic culture impinging on an inferior culture. So, magkakaroon ng stress, kneeling process, tapos reaction. Noong panahon ng Kastila, rebellion yan, as may suppression. Noong American period na, pagkamatay ni Rizal, lumabas yung version ng reaction sa colonialism. Ito na ngayon yung mga Rizalistas. Ang tawag sa kanila, kilusang millenarian o yung mga revitalization group. Nahahati sa dalawa yan. Yung realistic, may ideological foundation. So, ang NPA, ang MILF, MNLF, ano yan, revitalization movement, realistic kasi meron silang ideological foundation. Pag walang ideology, kalimitan Rizalista, non-realistic yun. So, PNPA, yung mga meron, may constitution, realistic yun. Lahat ng bansa na dumanas ng colonialism, merong revitalization movement group. Meron ng Africa, meron ng Indonesia, ang Burma. So, ang wala lang, Thailand. As to a certain extent, ang Japan wala. Siyempre, Australia. But sa Asia, ang wala lang Japan, Bali, Thailand. Lahat meron. China meron din kasi ang China naging victim ng Western imperialism of the 19th century. May revitalization movement din sila. Si Nelson Mandela, yung Pan-African movement yan ng South Africa, revitalization movement din yan. Okay? Ito ngayon ang graveyard marker ng people of Samal. Normally, ang Samal Badyaw, lalo na specific na Badyaw, tututong na sila sa lupa ng araw pag maglilibing. Pinanganganak sila, kinakasal, namamatay sa bangka. Kaya, giniting. Hindi nila iniimbasa mo yung patay upon death. Ito ang grave marker nila. Tapos napansin ko doon sa island ng Sibuto, doon ako may peace pen, yung likod lang ng bahay nila, cemetery nila. Wala silang cemetery talaga. Meron silang private plot. Sa tabi ng dagat yung mga libingan nila. So paglubog ng araw, their death has to be buried. Pinabalot lang ng malong kung hindi galing sa Saudi. Kung nag-hatch sa Saudi, yung ihiram, yung 2 pieces of seamless white cloth, yun ang binabalot sa patay. Normally, naka-orient yung uli ng patay sa Mecca, facing the east. Tubular garment ng mga Central Mindanao, Abaka. So, ang kulay na ginagamit nila, yung mga katas, ganun. Light blue, indigo, galing sa ugat yan, kung ano yung available color. Kaya, limited yung color, motif nila. Like the Maranao, yung violet, bulaklak ng katura yon, tapos lalagyan nila na suka, glacial acetic acid, CSCCOO4, lalagnas yung potassium permanganate, KMnO4 plus ferric oxide, lalabas yung color violet. So, meron silang naintindihan ng concept ng inorganic chemistry by application. Ito naman ang Maranao culture. Ang pwedeng maupo lang dyan natutugtong ng kulintang, yung bai, yung anak ng sultan. Langkungan kung tawagin itong kulintang rock na yan. Tapos ito, yung pinakamataas na hangin, kung tawagin yan, mamanjang. Pag nakatali yung malong na ganan sa shoulder, ano yun? Uripon, alipin yun. Di bang magsuot ng malong ang royalty? Tapos meron silang version ng mga gitar nila sa Maranao, Kehepe. Tapos Tagalog, Kudyapi. Sa ibang tribo, Kudlon. Normally, 2 o 3 lang yung string nila. Yung isang string sa ibabaw, yun yung main melodic form. Tapos drone yung sa ilalim. Ano. Ito yung nagsiset ng tempo sa kulintangan, di ba? Yung dabakan. Itong hawak naman ng lalaki, yan? Lampog. Yan yung toiletry ng mga babaeng mayayaman. Nandun yung mga makeup nila, pulbus nila, lipstick nila. Sa lampog na yun. So, characteristic carving nila, ito, okit. Mga ganyan. Based on Niaga, yung sea serpent, saka yung talbos ng pako. Kung merong figure ng horse,
Religious yan. Ano yan eh, anong tawag na? Burak. Yung mga namatay na defense of Islam, hindi na i-judge ni Allah. Sasakay sila ng burak, yung ganon, na kabayo. Diretso sa langit. Ngayon, nagsama-sama yung kultura nila dito. Extreme Central Mindanao ito, around Lake Lanao. Meanwhile, ito, napunta naman dito, biglang extreme north naman ito, Agabi. Kung hindi ka miyembro ng Kadangyan, the Kadangyan are the Council of Elders. Among the Ifugao, ang pwede lang maging miyembro ng Kadangyan, nakapugod ka ng minimum na 2 ulo. Hindi ka nakapugod ng 2 ulo among the Ifugao, hindi ka pwedeng maging miyembro ng Council of Elders. So, only the Kadangyan plus are allowed to own a Agabi. Solid na puno yan, pag gagawa ng Agabi, magkakanyaw sila. So, mahal ito. Magkakatay ka ng mga 5 kalabaw, mga 50 baboy, baka 200 manok. Kasi pakakainin mo yung buong tribo habang pinuputol yung puno at saka sinishare yung Agabi. Normally, nasa ilalim ng bahay ito ng mga Kadangyan. Tapos nung araw, malalaman mo kung Kadangyan maski wala outside of the house kasi yung mga nakapugod na ng ulo among the Ifugao may tato. Pag nakakita kayo ng babae at lalaki na puno ng tato yung katawan, marami na napugod ng ulo yung pamilya na yan. Kasi until 1900, bago mag-asawa yung mga Ifugao, hihingi ng dowry yung prospective father-in-law, unang hihingi niya minimum of 2 heads para mapatunayan niya na warrior siya. Saka among them, among the Ifugao, yung Kadangyan class lang ang pwedeng magsuot ng kulay pula. Yung commoner itim o kaya brown.